Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Noong mga nakaraang linggo ay ating pong tinalakay ang kaso ng isang kongresista mula sa probinsya ng Batangas na kung saan sinita natin ang pagkakaloob sa kanya ng isang legislative franchise to operate a solar power firm. Not only in Batangas but in the entire Philippines. Kaya tinawag ko tong super franchise nung nakaraang vlog ko 2 or 3 weeks ago. At sinita natin yung proseso at in-invoke din natin yung tinatawag na doktrina na piercing the corporate bill. Dito sa lecture na to ay pag-usapan naman natin yung tungkol uli sa prangkisa niya, na itong prangkisa na to ay hindi isang laruan. Hindi basta-basta maibebenta ng isang taong pinagkalooban ng legislative franchise. Sa katauhan nga dito sa kaso na to ni Congressman Leandro Leviste. So alam nyo po kasi ang isang legislative franchise ay isang pribilehiyo lamang, no? Hindi ito parang isang simpleng business permit na mag-a-apply ka lamang sa munisipyo o sa city hall na makukuha mo agad-agad ang business permit. Ito pong legislative franchise ay isang special privilege o espesyal na karapatan na ibinibigay mismo ng ating Kongreso, ng ating mga mambabatas. Ibig sabihin, taong bayan na nagbigay sa iyo through our representatives dyan sa mababang kapulungan at doon sa Senado. Alam niyo po, sa ilalim ng ating saligang batas, ang prangkisa ay pag-aari po ng Estado, ng bansa, ng taong bayan. Pinapahiram lang ito sa isang kumpanya para magsilbi sa publiko. Halimbawa, para magbigay ng kuryente. Solar power yan eh. Nag-generate yan ng kuryente galing sa init ng araw. Ngayon, hindi yan pwedeng ipasa sa iba nang walang paalam sa nagpahiram. Sino nagpahiram? Kongreso. Ang taong bayan ang nagpahiram kay Congressman Leviste ng legislative franchise para mag-operate ng solar power firm. So, ano naman ang naging problema? May bawal ba sa batas? Meron ba siyang na-violate sa operation ng kanyang solar power firm? Ganito po yan. Nang ibigay ng Kongreso ang prangkisa sa kumpanya ni Leandro Leviste, yung solar para sa bayan, mayroon pong isang mahigpit na kondisyon sa ilalim ng Section 18 ng batas na nag-create ng special privilege para bigyan ng legislative franchise si Leviste. Ang sabi dun sa Section 18, bawal ibenta, bawal ipaupa, o ilipat ang prangkisa o ang kontrol ng kumpanya sa ibang tao o kumpanya ng walang naunang pahintulot o yung prior approval ng Kongreso. Magpaalam ka muna sa Kongreso kung papayagan kang i-transfer mo yung shares mo sa kumpanyang pinagbentahan mo ng shares mo. So, ang tanong dito, bakit to bawal? Para masiguro ng gobyerno na ang susunod na may-ari ay kayang magpatakbo ng kuryente. Para sa kaalaman na iba, pag sinabing solar power, malaking tulong yan sa ating mga kababayan sapagkat mura ang bili ng kuryente dahil galing sa init ng araw ang energy. Okay? Solar power. At pangalawa, hindi magiging abusado o magtatayo ng monopolya. Okay? At yung susunod, karapat-dapat ka sa tiwala ng publiko. No? At public trust yan yung legislative franchise. So, dapat mapagkakatiwalaan ka na talagang ikaw magsisilbi sa publiko at magbigay ng murang kuryente sa iyong mga kababayan.
So ang issue dito, yung pagpasok ng Meralco sa solar para sa bayan na kumpanya nitong si Leviste noong 2025 na taon. Nitong mga huling buwan, pumasok ang Meralco, yung M-Green na kumpanya ni MVP, at binili ang malaking bahagi ng shares sa kumpanya ni Leviste na SPNEC. Kaya lang may problema. Kapag ang isang malaking kumpanya ang bumili ng higit 50% ng shares, sila na siyempre magkokontrol ng kumpanya. Ano naman ang masama dun? Ano ba nilabag sa batas? Kung nangyari ang bentahan bago pa man pumayag ang Kongreso, maituturing itong labag sa Section 18. So, kung nilabag, ano ang parusa? Maaaring bawiin o kansilahin, i-revoke, pagkakaroon ng revocation ng ng legislative franchise. Mawawalan ng saysay ang bilyon-bilyong pisong investment kasi nga may violation ng batas. At kapag may violation ng Section 18 na nasabing batas, the transfer of shares is considered as null and void. Walang bisa sa umpisa pa lamang. Okay? Ngayon, may isang desisyon ang Korte Suprema. Kung walang valid franchise mula sa Kongreso, ang operasyon mo ay illegal. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kalakas sa presidente, kung hindi dumaan sa tamang proseso ng Kongreso ang paglilipat ng iyong karapatan o pribilehiyo, special privilege, para ka nagmamaneho ng sasakyan na walang lisensya. Pag wala kang lisensya, huhulihin at patitigiling ka ng law enforcer. Okay, so maliwanag yan ha. So it is very clear that when Leandro Leviste sold his more than 50% shares of stocks to M-Green owned by Manny B. Pangilinan, yung Meralco, na violate niya ang isang batas tungkol sa paggawad o pagbibigay ng legislative franchise. At ang violation na yan will render the transaction as null and void from the very beginning. So, walang bisa. So, kasi nagkaroon ng abuso dito. At yung franchise na yan, uulitin ko, ay hindi parang isang laruan mo, Mr. Leviste. Ito ay isang special privilege lamang na hindi mo basta-basta pwedeng ibenta, paupahan, i-transfer kahit kaninong tao, maging artificial person or natural person man yan. Sapagkat kinakailangan mong magpaalam muna sa taong bayan through the House of Representatives and the Senate of the Philippines before you may effect the transfer, the sale, or the lease of that legislative franchise. So, ulitin ko po, yung primary legal basis ng ating lecture ngayon ay yung pong Section 18 na Republic Act 11357 na kung saan pinagbabawalan ang grantee ng isang legislative franchise na kung saan sinasabi na he cannot sell, lease, or transfer the franchise, grant the usufruct of the franchise, assign the rights and the privileges acquired thereunder, and transfer the controlling interest of the grantee to any entity. Maliwanag yan. So, ang prangkisa kasi ay isang public trust. Ito ay tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan sa isang negosyante. And in this case, it was granted to Congressman Leviste. Hindi po ito parang personal na gamit na pwedeng ibenta sa kung sino ang may pinakamalaking pera sa gitna ng gabi. Ang kuryente ay buhay ng ating ekonomiya.
at ng ating mga tahanan. Kapag ang mga higanting kumpanya ay nagbebentahan ng mga karapatan nang hindi dumadaan sa tamang proseso, ang taong bayan ng dehado dito. Talo tayo. Tayong mga ordinaryong mamamayan na umaasa dyan sa mga murang kuryente dapat, no? Ang dehadong-dehado sa laban na to. So bilang mamamayan, may karapatan tayong bantayan ng mga prangkisang ito. Ang batas ay ginawa para protektahan tayo laban sa mga lihim na kasunduan ng mga makapangyarihan, yung mga may koneksyon sa gobyerno. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pera ng mga negosyante, kundi nasa batas na dapat ay pantay-pantay na sinusunod ng lahat, mula sa simpleng driver hanggang sa pinakamayamang bilyonaryo. So, sana ay magsilbing, ako bigla may nagputukan dito sa amin. Sana ay magsilbing aral itong nangyari sa bentahan ng legislative franchise sa isang dambuhalang kumpanya katulad ng M Green na pagmamay-ari, isang subsidiary ng Manila Electric Company. Ibinenta ng isang kongresista pagkatapos makuha ang isang legislative franchise sa ating kongreso na nakuha sa napakabilis na panahon. Imagine, sa ibang mga nag-a-apply na legislative franchise, inaabot to ng taon-taon, pero sa kaso ni Leviste, sa kongreso, nakuha niya ang approval ng legislative franchise sa loob lamang ng 3 buwan. At another 3 months in the upper house, and then after 1 or 2 months, the law, no, was signed by then President Rodrigo Roa Duterte, and presto, after a couple of years, binenta ang legislative franchise without the express approval of the House of Representatives, at basta na lamang ipinasa ang prangkisa kay Meralco nang walang prior approval of the House of Representatives, at ang bentahan ay umabot ng kung ilang bilyong piso. So alam niyo na kung ano ang transaksyon na nangyari dito sa super franchise na to. Sana po naliwanagan kayo dito sa ating pinag-usapan ngayong episode. Kung gusto niyo pong makuha yung full background nito, hanapin niyo po sa aking 2 or 3 weeks ago na episode na kung saan diniscuss ko. Ang title niya, Super Franchise. At pagkatapos mong pakinggan yon, muli ninyong pakinggan itong bagong episode na kung saan ay tinalakay natin ang violation ng Section 18 of Republic Act 11357. So, nandito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know